Ang itim na buwan, sa isang maliit na bayan sa probinsya, palaging napapanatili ang katahimikan at kapanatagan ng mga residente. Ngunit isang araw, naganap ang isang bihirang solar eclipse na nagdulot ng kakaibang pangyayari sa buong lugar. Habang papalapit ang eclipse, nagkakaroon ng kakaibang kabog ang dibdib ni Lito, isang batang mahilig magmasid ng kalikasan. Isa siya sa mga excited na makakita ng eclipse, ngunit may kakaibang nararamdaman siya ng gabing iyon. Parang may bumubulong sa kanya sa hangin. Huwag kang titingin. Nang mag-umpisa ang eclipse, unti-unting nagdilim ang kalangitan. Bago tayo magpatuloy, isang malaking shoutout sa ating mga bagong viewers at subscribers na taga Las Piñas City. Maraming salamat sa inyong panunood ng aking mga video at sa walang sawang suporta. Sana ay patuloy kayong mag-enjoy at matakot sa ating mga kwentong katatakutan. Mabuhay kayo, mga taga Las Piñas. Nagtipon-tipon ang mga tao sa plaza upang sabay-sabay itong pagmasdan. Habang lumalalim ang dilim, isang malamig na hangin ang bumalot sa buong bayan. Ang tahimik na paligid ay biglang napuno ng mga bulong na parang galing sa kung saan. Nagsimula ng magtakip ng mga mata ang mga matatanda na tila ba alam na may masamang mangyayari. Subalit si Lito, sa kabila ng babala, ay nagpasyang tumingin sa eclipse. Nang tumingala siya, isang malakas na pag-uga ng lupa ang kanyang naramdaman. Napaupo siya sa kanyang kinatatayuan habang ang kanyang paningin ay napuno ng kadiliman. Sa gitna ng eclipse, nagpakita ang isang itim na buwan. Sa paligid nito, may mga aninong tila gumagalaw at sumasayaw. Naramdaman ni Lito ang malamig na kamay na humawak sa kanyang balikat. Paglingon niya, isang matandang babae ang nakatayo sa likod niya. May malalim na sugat sa kanyang mukha at ang mga mata nito ay tila ba itim na buwan din. Walang sino mang pwedeng tumingin sa aking sumpa, sabi ng matanda sa mababang tinig. Hindi makapagsalita si Lito, napako siya sa kanyang kinatatayuan habang ang mga tao sa paligid niya ay nagsimulang magtakbuhan, puno ng takot at sindak. Mabilis na kumalat ang balita sa buong bayan. Marami ang nagsabing nakita nila ang kanilang mga mahal sa buhay na matagal nang patay, na bumalik upang maghiganti sa panahon ng eclipse. Ang mga kaluluwa ng mga nasawi sa matinding trahedya ng nakaraan ay tila ba muling bumangon upang magdala ng takot sa kanilang mga kaanak na naiwan. Pagkatapos ng eclipse, natagpuan si Lito na wala sa sarili, nanginginig at hindi makapagsalita. Ang mga tao sa bayan ay unti-unting naghiwa-hiwalay, iniwan ang kanilang tahanan dahil sa takot na maulit ang sumpa. Ang plaza na minsang puno ng kasiyahan ay naging lugar ng takot at pagdadalamhati. Mula noon, tuwing magkakaroon ng eclipse, ang bayan ay nagiging tila multo na lamang ng kanyang dating sarili. Ang mga kwento ng sumpa ng itim na buwan ay patuloy na binubulong ng hangin at walang sino man ang muling naglakas loob na tumingin pa rito. Bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa MKK, mga kwento ng kababalaghan, huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para laging updated sa mga bagong videos. Kung nagustuhan mo ang ganitong mga video, paki-like at i-share sa iyong mga kaibigan. Ang anino sa gitna ng araw. Noong unang panahon, sa isang malayong baryo, nakatakda ang isang bihirang eclipse. Ang buong baryo ay puno ng kasabikan, ngunit may isang matandang alamat na nagbabala tungkol sa isang aninong lilitaw sa gitna ng araw. Habang papalapit ang araw ng eclipse, nakaramdam ng kaba si Tia Marta, ang pinakamatandang babae sa baryo. Ayon sa alamat, tuwing nagaganap ang ganitong eclipse, isang masamang espiritu ang muling bumabalik upang maningil ng kaluluwa. Sa araw ng eclipse, nagtipon ang mga tao sa gitna ng baryo upang masaksihan ang kakaibang pangyayari. Habang unti-unting natatakpan ng buwan ng araw, nagsimulang magdilim ang paligid. Nagtaka ang mga tao nang biglang lumamig ang hangin at tila may dumaan na anino sa kanilang harapan. Biglang bumagsak si Tia Marta, nanginginig at tila ba may bumubulong sa kanyang tenga. Dumating na siya, ang kanyang mahina at nanginginig na bulong. Hindi nila alam kung sino ang tinutukoy niya, ngunit nagsimula ng kumalat ang takot sa mga tao. Sa kalagitnaan ng eclipse, isang malakas na sigaw ang narinig mula sa gitna ng bayan. Si Aling Nena,
Isang babaeng matagal nang nag-iisa ay natagpo ang walang malay sa kanyang bahay. Ang kanyang mga mata ay nakadilat ngunit walang buhay. Nagsimulang mag-alala ang mga tao at isang batang lalaki ang nakakita sa aninong gumagalaw sa mga dingding ng kanilang bahay. May anino sa gitna ng araw, ang kanyang sigaw habang tinatakpan ng kanyang mga mata. Pagkatapos ng eclipse, 3 pa ang natagpo ang patay. Lahat ay may parehong itsura, nakadilat ang mga mata at tila ba inalisan ng kaluluwa. Ang buong baryo ay natakot at ang mga matatanda ay nagsimulang magkwento ng alamat tungkol sa aninong kumukuha ng kaluluwa tuwing may eclipse. Mula noon, tuwing may eclipse, ang mga tao sa baryo ay nagsasara ng kanilang mga bahay at tinatakpan ang kanilang mga bintana. Wala nang naglalakas loob na lumabas at tumingin sa araw sa takot na baka makuha ng aninong bumabalik sa gitna ng eclipse. Ang lihim ng solar eclipse. Isang araw, isang grupo ng mga batang mag-aaral ang dinala ng kanilang guro sa isang field trip upang masaksihan ang isang solar eclipse. Excited ang lahat, maliban kay Carlo na nakarinig ng kwento mula sa kanyang lolo tungkol sa sumpa ng solar eclipse. Ayon sa kwento ng kanyang lolo, tuwing may solar eclipse, isang portal ang nagbubukas patungo sa isang madilim na dimensyon kung saan naninirahan ang mga kaluluwang hindi matahimik. Huwag kang titingin, Carlo. Delikado ang babala ng kanyang lolo. Ngunit sa kabila ng babala, hindi na iwasang tignan ni Carlo ang eclipse. Habang natatakpan ng buwan ng araw, naramdaman niya ang kakaibang paglamig ng hangin. Biglang nawala ang ingay ng paligid at narinig niya ang mga boses na bumubulong sa kanya. Sa gitna ng dilim, nakita ni Carlo ang mga anino ng mga tao na tila ba nakalutang sa ere, nakatitig sa kanya ng malamlam na mga mata. Natakot siya at sinubukang tumakbo, ngunit tila ba nawalan siya ng lakas at bumagsak sa lupa. Nang magbalik ang liwanag, nakita ng mga kaklase ni Carlo na siya ay walang malay. Agad siyang dinala sa ospital, ngunit hindi siya nagising mula sa kanyang pagkakatulog. Sinubukan ng mga doktor na gamutin siya, ngunit walang makapaliwanag kung ano ang nangyari. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang magpakita ang mga kakaibang pangyayari sa kanilang bayan. May mga aninong dumadaan sa mga bintana tuwing gabi at naririnig ang mga bulong sa hangin na tila ba nagmumula sa ibang dimensyon. Ang mga matatanda ay naniniwala na nabuksan ni Carlo ang portal patungo sa madilim na dimensyon at ang mga kaluluwang naroon ay nagsimulang pumasok sa kanilang mundo. Ang buong bayan ay napuno ng takot at tuwing may eclipse, walang naglalakas loob na lumabas o tumingin sa araw. Mula noon, ang kwento ni Carlo at ang sumpa ng solar eclipse ay naging bahagi na ng alamat ng kanilang bayan, isang babala sa mga susunod na henerasyon na huwag magtangkang silipin ang eclipse, baka sila'y madala ng mga kaluluwang nagtatago sa dilim. Kung nagustuhan mo ang video, paki-like at i-share sa iyong mga kaibigan. Saludo ako sa inyong tapang at maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel at i-click ang notification bell para laging updated sa mga bagong videos. Hanggang sa muli, ito ang MKK, nagpapaalam at mag-ingat kayo sa dilim.